Sumulyap siya sa paligid. May ilang mga kapitbahay na nag-uumpisang mag-usisa. "Huwag dito," pakiusap niya, halos pabulong. Tumingin siya sa kanilang tindahan. Doon, kung saan nagsimula ang lahat. Tumango si Franco. Isinama ni Chari si Rafa pabalik sa bahay. Sinabihan ang apat pa niyang anak na maglaro muna sa loob. Sumunod si Franco, isinara ang pinto ng tindahan sa likuran niya. Ang hangin sa loob ng maliit na espasyo ay biglang naging mabigat. Ang amoy ng suka, bawang, at mga lumang kahoy ay bumalik sa alaala ni Franco. Naroon pa rin ang maliit na mesa kung saan sila kumain ng sardinas. Naroon pa rin ang sahig kung saan siya natulog. Humarap sa kanya si Cherry, ang mga braso ay nakayakap sa sarili. Isang pananggalang. "Ano nang kailangan mo?" tanong niya, ang boses ay pagod. Inilapag ni Franco ang sketchbook sa mesa, nakabukas sa pahina ng drawing niya. Ang katotohanan. Hindi sumagot si Cherry. Naglakad siya papunta sa isang lumang bowl sa isang sulok ng tindahan. Binuksan niya ito. Ang amoy ng naphthalene balls ay lumabas. Mula sa ilalim ng mga nakatuping damit, kinuha niya ang isang bagay. Isang itim na jacket. At isang kupas na kumot. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi ng sketchbook. Ang jacket na ipinatong ni Franco sa kanyang mga balikat. Ang kumot na iniwan ni Lance. Ito ang patunay na hindi ako sinungaling, sabi ni Chari. Ang mga luha ay nag-uumpisa ng mamuo sa kanyang mga mata. Natotoo ang gabing yon. Na hindi ko yon inimbento. Tinitigan ni Franco ang mga bagay. Ang jacket niya. Ang kumot. Ang alaala ay bumalik ng buong linaw. Ang bigat ng responsibilidad ay nagsimulang dumagan sa kanyang mga balikat. "Bakit hindi mo sinabi? Bakit ka tumakbo?" tanong niya, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Doon na bumuhos ang mga luha ni Cherry. Mga luhang 5 taon niyang kinimkim. "Dahil natakot ako." "Anong sasabihin ko sa'yo? Na pagkatapos ng isang gabi, nabuntis ako." At hindi lang isa, Franco. Hindi lang isa. Napatingin si Franco sa mga batang naglalaro sa kabilang silid, naririnig ang kanilang mga halakhak. Kay Rachel, Riva, Ryle, Rio, at kay Rafa na kasama nila. 5 magkakahiwalay na tawa. 5 magkakaibang boses. Ang mga piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nag-uugnay sa kanyang isipan. Ang pagkakahawig nila. Ang pagiging magkakaedad. Ang katotohanang quintuplet sila. Isang milagrong bibihira. At ang timing sakto 5 taon matapos ang gabing iyon. Napaupo siya sa isang upuang kahoy. Hindi makapaniwala. Ang paghinga niya ay bumigat. Tumingin siya kay Chari na umiiyak na ngayon ng tahimik. "Silang 5, tanong niya, halos hindi makapaniwala sa mga salitang lalabas sa kanyang bibig. "Sinasabi mo bang silang 5? Tumango si Cherry, hindi makatingin sa kanya. "Anak mo silang lahat." Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa ugong ng pinakamalakas na bagyo. Tinitigan ni Franco ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga bata sa kabilang kwarto. 5 maliliit na mukha. 5 buhay. Tumayo siya at lumakad papalapit kay Cherry. Ang isip niya ay blanko, ang puso niya ay isang magulong halo ng gulat, pagkalito, at isang damdaming hindi niya pa nararanasan, isang uri ng matinding takot at saya na magkasama. Hinawakan niya ang baba ni Cherry, pinilit itong tumingin sa kanya. "Hindi lang pala pangalan ang naiwan ko sa'yo," bulong niya, ang boses ay basag at puno ng pagkamangha. "Kundi 5 buhay." Sa mga salitang iyon, lalong napahagulgol si Cherry. Yumakap siya sa sarili, nanginginig. Patawad, hikbi niya, ang mga salita ay halos hindi maintindihan sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Patawad, natakot lang ako. Isa lang akong tindera. At ikaw, kitang-kita naman kung sino ka. Paano ko sasabihin sa'yo? Paano kung hindi ka maniwala? Paano kung itakwil mo sila? Paano kung kunin mo sila sa akin?" Ang huling tanong ay puno ng purong takot. Ang takot na bumabagabag sa kanya sa loob ng 5 taon. Tinitigan siya ni Franco. Sa isang iglap, ang CEO ng EA Holdings ay nawala. Ang naiwan ay isang lalaking nakaharap sa pinakamalaking resulta ng kanyang mga naging desisyon. Isang lalaking bigla na lang naging isang ama.
Isang ama ng 5 anak. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya alam ang gagawin. Ang tanging alam niya ay ang babaeng umiiyak sa harapan niya at ang 5 batang naglalaro sa kabilang silid ay magkakaugnay sa kanya sa paraang hindi na niya matatakasan pa habang buhay. Ang mga sumunod na araw sa Isla de Rosario ay parang isang panaginip na hindi alam ni Cherry kung paano gigisingan. Si Franco, ang anino mula sa kanyang nakaraan, ay naging isang permanenteng presensya sa kanyang kasalukuyan. Hindi na ito umalis. Sa halip, araw-araw, dinadalaw niya ang mga bata. Sa una, may ilangan. Si Cherry ay laging nasa tabi, nagmamasid, ang puso ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang mga bata naman ay nahihiya sa matangkad at pormal na lalaking bigla na lang sumulpot sa kanilang buhay. Pero unti-unti natutunaw ang yelo. Dinalhan ni Franco si Rachel ng mga bagong coloring books at isang malaking set ng Crayola. Tinuruan niya si Rafael at Ryle kung paano gumawa ng mga kastilyong buhangin na may totoong mood. Binabasahan niya si Riva ng mga kwentong hindi pa nito naririnig. At higit sa lahat, matyaga niyang kinukulong sa kanyang mga bisig siryo, ang batang laging may hawak na kupas na kumot, at kinakantahan ito ng mga awiting pambata mula sa syudad hanggang sa makatulog ito. Nakikita ni Cherry ang lahat. At habang pinapanood niya si Franco na maging isang ama sa kanyang mga anak, isang damdamin ang dahan-dahang umuusbong sa puso niya, isang damdaming matagal na niyang ibinaon at pilit na kinalimutan. Pag-asa. At marahil, isang maliit na kislap ng pagmamahal na ayaw niyang aminin. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan at hinahabol ng mga bata ang paurong na alon, naglakas loob si Franco na magtanong. Ano ang plano natin, Cherry? Napatigil si Cherry. Anong plano? Sa atin. Sa kanila, sabi ni Franco, ang tingin ay nasa mga batang masayang nagtatampisaw. Hindi pwedeng ganito lang. Kailangan nilang magkaroon ng buong pamilya. Kailangan nilang dalhin ang apelyido ko. Ang mga salitang iyon ay nagpabingi kay Cherry. Apelyido ko. Ang apelyidong Alcantara. Franco, hindi ganon kadali yon. Tingnan mo ako. Tingnan mo ang buhay ko. Isa lang akong tindera. At ikaw sino ka? Hindi kami bagay sa mundo mo. Ako ang gagawa ng paraan, mariing sabi ni Franco. Pananagutan ko kayo. Pananagutan ko sila. Ngunit ang mga pangako ay madaling bitawan sa tahimik na paraiso ng Isla de Rosario. Ang katotohanan ay naghihintay sa Maynila, sa anyo ng isang babaeng hindi basta-basta tumatanggap ng pagkatalo. Dumating ang katotohanan iyon makalipas ang 1 linggo, sakay ng isang marangyang yate na dumaong sa maliit na pantalan ng isla. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng puting linen na damit, may malaking itim na salamin sa mata, at may tindig na sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Si Doña Serafina Alcantara. Ang ina ni Franco. Nalaman niya ang lahat mula kay Ana, ang tapat na assistant ni Franco, na sa wakas ay hindi na nakatiis sa pag-aalala. Isang tawag lang sa Maynila ang kinailangan. Si Franco at Cherry, kasama ang mga bata, ay nasa loob ng tindahan nang dumating si Doña Serafina, kasama ang 2 lalaking nakabarong na mukhang mga abogado o security. Ang pagdating niya ay parang pagbuhos ng isang timba ng malamig na tubig sa mainit na pag-asang nagsisimulang mabuo sa pagitan ni na Franco at Cherry. Francisco, ang matigas na tawag ni Doña Serafina, ang tingin ay hindi man lang dumapo kay Cherry o sa mga bata, kundi diretso sa kanyang anak. What is the meaning of this? You abandoned a multi-million peso merger for this fishing village. Mama, please. Let's talk inside, pakiusap ni Franco, sinusubukang manatiling kalmado. Ngunit hindi nakinig si Doña Serafina. Ang mga mata niya ay nagsimulang maglibot sa loob ng maliit na tindahan, ang ilong ay bahagyang nakakunot na parabang may naamoy siyang hindi kaaya-aya. At saka, ang kanyang tingin ay napunta sa 5 bata na ngayon ay tahimik na nakatayo sa likod ni Cherry, nagtatago, natatakot sa matapang na babae. So, these are the children, tanong niya, ang boses ay puno ng pangungutya. Ang sabi sa akin ni Ana, 5 sila. At sinasabi mong anak mo sila? Mama, they are my children, mariing sabi ni Franco, tumayo sa pagitan ng kanyang ina at ni Cherry. Napatawa si Doña Serafina. Isang tawang malamig at walang saya. Francisco, wag mo akong gawing tanga. Isang gabi,
5 anak. Sa isang babaeng tulad nito. Tiningnan niya si Cherry mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay mapanuri at mapanghusga. Malinaw na pera lang ang habol niya sa iyo. She's a gold digger. Stop it, Mama, sigaw ni Franco, ang galit ay nagsisimula ng umakyat sa kanyang ulo. Naramdaman ni Cherry na parang sinampal siya. Ang mga salita ni Doña Serafina ay tumusok sa kanyang puso na parang mga bubog. Niyakap niya ng mahigpit ang mga anak niya, na ngayon ay nagsisimula ng umiyak dahil sa takot. Ayoko po ng gulo, mahinang sabi ni Cherry, ang boses ay nanginginig. Nagsimula siyang humakbang paatras, palayo sa tensyon, palayo sa mag-ina. Kung gulo lang po ang dala ninyo, umalis na lang po kayo. See? She's trying to play the victim, sabi ni Doña Serafina, lalong nag-init ang ulo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nalilinaw ang lahat. Gusto kong magpadna test. Ngayon din ni. Hindi mo kailangang gawin yan. Anak ko sila, giit ni Franco. Hindi ako naniniwala sa'yo. I want proof. Hindi pwedeng basta-basta na lang maging isang alkantara ang kahit sinong bastardo. Ang salitang bastardo ay ang huling patak. Ang galit ni Franco ay sumabog. Sa isang iglap, kinuha niya ang isang basong nakapatong sa mesa at ibinato ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay nagpatahimik sa lahat. Huwag mong tatawaging bastardo, anak we, sigaw ni Franco, ang mukha ay namumula sa galit. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sinigawan niya ang kanyang ina. Nagulat si Doña Serafina. Pati si Cherry ay natigilan. Ang mga bata ay lalong napahagulgol. Sa gitna ng kaguluhan, ng sigawan, at ng mga basag na bubog, may isang maliit na tunog na halos hindi narinig. Isang ubo. Isang mahina, nahihirapang ubo. Napalingon si Cherry. Nakita niya si Rio, ang pinakamahina sa 5, na nakaupo sa sahig. Ang mukha nito ay namumutla, ang mga labi ay nagsisimula ng mangitim, at hirap na hirap itong huminga. Rio! Anak, sigaw ni Cherry, ang takot sa anak ay mas matindi kaysa sa takot niya kay Doña Serafina. Binuhat niya ang bata. Ang katawan ni Rio ay nanlalamig at ang paghinga nito ay mababaw. Laging sakitin si Rio, pero hindi pa ito naging ganito kalala. Anong nangyayari? Tanong ni Franco, ang galit ay biglang napalitan ng pag-aalala. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon na, umiiyak na sabi ni Cherry. Habang nagkakagulo sila, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas, na tila nakikisabay sa drama sa loob ng tindahan. Ang langit ay dumilim at ang hangin ay lumamig. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Franco si Rio mula sa mga bisig ni Cherry. Ana! Get the speedboat ready. We're going to the mainland hospital. Now! Pero sir, ang lakas ng alon. Don't care. Just do it. Tumakbo sila palabas sa gitna ng malakas na ulan. Si Franco, buhat-buhat ang walang malay na si Rio. Si Cherry, tumatakbo sa tabi niya, umiiyak, tinatawag ang pangalan ng anak. Ang 4 pa niyang anak ay sumunod, umiiyak din, hawak-hawak ang kamay ng lola nilang si Aling Nita na kadarating lang. Naiwan si Doña Serafina sa loob ng tindahan, nakatayo sa gitna ng mga basag na salamin. Nakatingin sa labas, sa pamilyang tumatakbo sa gitna ng ulan. Ang kanyang matigas na ekspresyon ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang bagay na hindi niya inaasahan, pag-aalala. At sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na kurot ng takot. Habang tumatakbo sila papunta sa it, si Cherry ay napatingin kay Franco. Nakita niya ang determinasyon at takot sa mukha nito. Sa sandaling iyon, hindi ito si Franco Alcantara, Hindi ito ang estranghero sa dilim. Isa lang siyang ama na handang suungin ang bagyo para sa kanyang anak. Ngunit kahit nakita niya ito, ang mga salita ng ina ni Franco ay umalinggaw pa rin sa kanyang isipan. Hindi ka tatanggapin ng pamilya ko. At habang papalayo ang yate sa Isla de Rosario, sa gitna ng ulan at ng malalakas na alon, naramdaman ni Cherry na papalayo na rin siya sa nag-iisang mundo na kanyang kinagisnan, patungo sa isang hinaharap na puno ng pangako. Pero puno rin ng sakit. Ang ospital sa mainland ay isang mundo ng puti, amoy ng antiseptic, at ng nakabibinging katahimikan na pinupunit lang ng mga pabalik-balik na yabag ng mga nurse at doktor.
Para kay Chari, ang bawat segundo na lumilipas habang si Rio ay nasa loob ng emergency room ay isang walang katapusang paghihirap. Nakatayo siya sa hallway, ang mga damit ay basa pa rin mula sa ulan, ang mga kamay ay magkayakap sa dibdib. Si Franco ay nasa tabi niya, pabalik-balik sa paglalakad, ang mukha ay isang maskara ng pagkabalisa. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Serafina. Ang kanyang pagiging matigas ay tila nabawasan, napalitan ng isang tahimik na pag-aalala habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, sabay silang lumapit ni Franco. "Dosi, kamusta po ang anak ko?" nanginginig na tanong ni Chari. "He's stable for now," sabi ng doktor. "Acute asthma attack, triggered giva stress and the cold weather. He has a very sensitive respiratory system. Good thing you brought him here immediately. He needs to be confined for a few days for observation." Nakabuntong hininga ng maluwag si Chari. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Si Rio ay ligtas. Sa gitna ng kaginhawahang iyon, isa pang tensyon ang namuo. Habang naka-confine si Rio, ipinilit pa rin ni Doña Serafina ang isang bagay. "I still want the exact test," mariin niyang sabi kay Franco habang nag-uusap sila sa pribadong silid kung saan inilipat si Rio. "Not because I don't believe you, Francisco. But because need this. The Alcantara name has standards. We need legal proof. For the inheritance, for the family records, for everything." Ang mga salita niya ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malamig na pragmatismo. Ito ay hindi na tungkol sa pagdududa, kundi tungkol sa kaayusan. Sa pagkakataong ito, hindi na tumutol si Franco. Alam niyang ito ang tanging paraan para tuluyang matahimik ang lahat. Pumayag si Cherry. Anong laban niya? Ang mahalaga sa kanya ay ang kalusugan ni Rio. Ang isang sample ng laway ay isang maliit na bagay kumpara sa buhay ng kanyang anak. Kinuha ang sample mula kay Franco, kay Cherry at sa 5 bata. Habang hinihintay ang resulta, ang mga araw sa ospital ay naging isang kakaibang yugto. Si Doña Serafina, sa kanyang sariling paraan, ay nagsimulang magpakita ng interes. Hindi na siya sumisigaw. Sa halip, tahimik siyang nagmamasid. Pinapanood niya kung paano alagaan ni Chari si Rio, kung paano nito pinapakain, kinakantahan, at hindi iniiwan kahit isang saglit. Pinapanood niya kung paano dumalaw ang 4 pang bata, na pansamantalang inaalagaan ni Aling Nita sa isang hotel na kinuha ni Franco, at kung paano nila pinalibutan ng pagmamahal ang kanilang kapatid. Isang hapon, nakita ni Doña Serafina si Rachel na sinusubukang abutin ang isang baso ng tubig sa mesa. Walang salitang lumapit ang matanda, kinuha ang baso at iniabot ito sa bata. Nagulat si Rachel. "Salamat po," mahinang sabi ng bata. Isang bahagyang tango lang ang isinagot ni Doña Serafina, pero sa mga mata nito, may nakitang kakaiba si Chari. Isang kislap ng lambot. Dumating ang araw ng resulta. Isang sobrang selyado ang naglalaman ng katotohanan na alam na naman nila, pero kailangan pa ring patunayan sa papel. Nagtipon silang 3, si Chari, Franco, at Doña Serafina, sa isang maliit na opisina sa ospital. Binuksan ni Franco ang sobre. Binasa niya ang mga numero, ang mga porsyento, ang teknikal na jargon. At sa dulo ang konklusyon. Itinaas niya ang kanyang tingin, una kay Chari, tapos sa kanyang ina. 79.9% probability, sabi niya, ang boses ay matatag. "They are Jumbai children." Walang nagsalita. Si Chari ay nakahinga ng maluwag, hindi dahil sa resulta, kundi dahil tapos na. Tapos na ang pagsubok. Si Doña Serafina ay pumikit sandali. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, iba na ang tingin niya kay Chari. Wala na ang pangungutya. Wala na ang paghamak. Ang naroon ay isang uri ng pagtanggap. Isang mabigat, may kondisyon pero pagtanggap pa rin. Kung ganoon, nagsalita si Doña Serafina, ang boses ay formal na parang nagsasara ng isang business deal. "May mga bagay na kailangan nating ayusin." Humarap siya kay Cherry. Ang kanyang mga salita ay parang isang kontrata. "Tinatanggap kita at ang 5 bata sa pamilyang Alcantara. Bibigyan sila ng lahat ng karapatan at pribilehiyo. Mag-aaral sila sa pinakamagagandang eskwelahan. Titira kayo sa isang bahay sa loob ng aming compound sa Maynila. Hindi ka na mag-aalala sa pera kailanman.
Napatingin si Cherry kay Franco na tumango sa kanya, isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ito na iyon. Ang kinabukasan na pinapangako niya. Ngunit may kasunod ang mga salita ni Doña Serafina. Pero pagpapatuloy niya may mga kondisyon. Nawala ang ngiti ni Franco. Una, iiwan ninyo ang islang iyon. Ang pamumuhay doon ay hindi nababagay sa isang alkantara. Pangalawa, ititigil mo na ang iyong pagbebenta online. It's cheap. It's unbecoming of the mother of Isvay grandchildren. You will be trained on proper social etiquette. You will learn how to carry yourself as one of us. You will become proper lady, proper mother to future alcantaras. Ang bawat salita ay parang isang bariles na humaharang sa daan ni Cherry. Iwan ang Isla Rosario. Ang lugar kung saan siya lumaki. Kung saan lumaki ang mga anak niya. Itigil ang online selling. Ang maliit niyang negosyo na bumuhay sa kanila sa loob ng 5 taon. Ang tanging bagay na masasabi niyang sarili niya. Tumingin siya kay Franco, naghahanap ng suporta. Pero si Franco ay tahimik lang, tila nag-iisip, tila tinitimbang ang mga bagay-bagay. Iyon ang alok ko pagtatapos ni Doña Serafina. Para sa kinabukasan ng mga bata. Take it or leave it, see. Lumabas ang matanda ng opisina, iniwan silang dalawa ni Franco sa isang mabigat na katahimikan. Cherry, nagsimulang magsalita si Franco. Intindihin mo sana si Mama. Ganito lang talaga siya. But she means well. This is a good opportunity for the kids. For us. Para sa atin. O para sa pangalan ninyo, malamig na tanong ni Cherry. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang nanlamig. Franco, ang hinihiling niya ay talikuran ko ang buong pagkatao ko. Ang Isla Rosario ang buhay ko. Ang online selling, kahit sabihin mong cheap, iyon ang nagpakain sa mga anak mo noong wala ka. I know. And I'm grateful for that, sabi ni Franco, lumalakas na rin ang boses. Pero iba na ngayon. Nandito na ako. Hindi mo na kailangang gawin yon. I can give you and the kids better life. Isang mas mabuting buhay na patawang mapait si Cherry. Ang buhay na gusto mo. Ang buhay na gusto ng nanay mo. Paano naman ang buhay na gusto ko? Paano ang mga pangarap ko? Ano ng pangarap mo? Ang manatili sa islang iyon habang buhay? Ang magbenta ng mga lumang damit sa internet? Cherry, be realistic. Ang mga salitang be realistic ay parang sampal. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pagod niya, ay tila binaliwala sa isang iglap. Napuno ng luha ang mga mata ni Cherry. Isang luha ng sama ng loob. Ng tampo. Hindi mo naiintindihan, sabi niya, ang boses ay basag. Hindi mo naiintindihan dahil hindi mo naranasan. Ang isla ang nag-aruga sa mga anak natin noong wala sila sa mga magagarang ospital. Ang mga kapitbahay ko ang tumulong sa akin noong wala akong ibang malapitan. Iyon ang pamilya nila, Franco. Hindi ko pwedeng basta na lang iwan iyon. Ayokong mamili ka, Cherry, sabi ni Franco, ang boses ay lumambot, puno ng pagsusumamo. Pero kung papipiliin mo ako, pipiliin kita. Pipiliin ko kayo. Kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. Pero isipin mo sana ang mga bata. Tumingin si Cherry sa labas ng bintana. Ang isip niya ay naglalakbay pabalik sa isla. Sa amoy ng dagat. Sa tunog ng mga alon. Sa init ng araw. Sa mga ngiti ng kanyang mga kapitbahay. Sa simpleng buhay na mahirap pero malaya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Franco. Sa lalaking nagbalik at ginulo ang lahat. Sa ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking nagsimula na niyang mahalin. Dalawang mundo. Isang simpleng buhay na may pagmamahal at kalayaan. O isang maginhawang buhay na may mga kondisyon at hawlang ginto. Kailangan niyang pumili. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa 5 niyang anak. Kailangan kong mag-isip, sabi niya, tumayo at lumabas ng silid. Iniwan niya si Franco na nakatayo roon, mag-isa. Sa unang pagkakataon ay natatakot na baka ang babaeng hinanap niya ng 5 taon ay ang babae ring mawawala sa kanya dahil sa pamilyang gusto niyang ibigay dito. Lumipas ang 2 araw na parang isang malamig at makapal na hamog sa pagitan ni Cherry at Franco.
Pagkatapos ng pag-uusap nila sa ospital, umuwi si Cherry sa Isla de Rosario, kasama ang kanyang ina at ang 4 na bata. Si Franco ang nag-ayos ng lahat, pero nanatili itong kasama ni Rio sa ospital hanggang sa tuluyan itong makalabas. Isang kasunduan ng katahimikan ang namayani. Walang tawag. Walang text. Ang tanging balita lang na natatanggap ni Cherry ay mula kay Ana, ang assistant ni Franco, na nagsasabing maayos na ang kalagayan ni Rio at malapit na itong makauwi. Para kay Cherry, ang pagbabalik sa isla ay isang mapait na tagumpay. Niyakap siya ng kanyang mga kapitbahay, kinumusta, pero alam nilang lahat na may nagbago. Ang dating simpleng si Cherry ay bumalik na may dalang kwento ng mga yete, mayayamang tao, at malalaking ospital. Ang mga tingin nila ay may halong paghanga at pag-aalinlangan. Hindi na siya lubos na kabilang. Ang sari-sari store ay tila mas luma. Ang mga alon ay tila mas malungkot. Ang katahimikan ng gabi, na dati kapayapaan ang dala, ay ngayon puno na ng mga tanong na hindi masagot. Tama ba ang ginawa niya? Tama bang tinalikuran niya ang alok para sa magandang kinabukasan ng kanyang mga anak dahil lang sa sarili niyang pride at takot? Isang gabi, habang pinapatulog niya ang 4 na bata, lumapit sa kanya si Rachel. "Mommy, kailan po babalik si Daddy Franco?" Tanong nito, ang mga mata ay puno ng inosenteng pag-asa. Napahinto si Cherry. Bakit mo natanong, anak?" "Kasi po nami-miss ko na po siya." Sabi niya, tuturuan niya pa po akong mag-drawing ng Princess Castle. Sumunod na nagsalita si Rafael. "Ako rin po." Sabi niya, gagawa kami ng mas malaking sandcastle. Ang mga salita ng mga bata ay parang maliliit na punyal na tumusok sa puso ni Cherry. Nakikita niya sa mga mata nila ang paghahanap sa isang figurang nagsimula ng punan ang isang malaking puwang sa kanilang buhay. Isang puwang na hindi niya kayang punan mag-isa. Noon niya napagtanto. Ang desisyon niya ay hindi lang tungkol sa isla o sa online selling. Ito ay tungkol sa kaligayahan ng mga anak niya. At ang kaligayahan nila ay hindi lang nakasalalay sa lugar o sa pera, kundi sa pagkakaroon ng isang buong pamilya. Isang pamilyang may ina at ama. Kinabukasan, araw na naman ng pista sa kalapit na baryo. Isang taunang selebrasyon na palaging dinadaluhan ng buong isla. Ngunit ngayong taon, walang gana si Cherry. Habang nag-aayos ang lahat, siya ay nakaupo lang sa labas ng kanyang tindahan, nakatingin sa kawalan. Akala ng lahat, iyon na ang katapusan. Akala ni Franco, tinalikuran na siya. Akala ni Doña Serafina, nanalo ang katigasan ng ulo ng probinsyana. Akala ni Cherry, pinili niya ang pamilyar na kalungkutan. Ngunit minsan, ang pag-ibig ay may sariling paraan ng pagpapakita kung ano ang tama. Sa gitna ng kasiyahan sa plaza, sa saliw ng malakas na tugtugan at sigawan, isang pamilyar na puting van ang huminto. Ang mga tao ay napatingin. Bumukas ang pinto at bumaba si Franco. Pormal ang suot, pero ang mukha ay pagod at may bahid ng kalungkutan. Sa likod niya, bumaba si Rio, hawak-hawak ang kamay niya, mukhang malusog na at masigla. At sa likod nilang dalawa, isang taong hindi inaasahan ng lahat. Si Doña Serafina. Naglakad sila papunta sa tindahan ni Cherry. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan, nagbibigay daan. Nakita ni Cherry ang pagdating nila. Tumayo siya, ang puso ay kumakabog. Niyakap niya si Rio ng mahigpit. "Anak, na-miss kita." "I miss you too, Mommy," sabi ni Rio at saka ngumiti. "Lola is nice. She bought me new toy car." Napatingin si Cherry kay Doña Serafina, na nakatayo sa likuran, ay hawak na isang paper bag na puno ng candy at maliliit na laruan. Isang alok ng kapayapaan. Humarap si Franco kay Cherry. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. "Bumalik ako, Cherry," sabi niya, ang boses ay seryoso. "Bumalik kami. Dahil mali ako. Mali si Mama. Mali kaming pilitin kang pumili." Nagulat si Cherry. Nitong mga nakaraang araw, pagpapatuloy ni Franco, habang kasama ko si Rio, na-realize ko. Ang bahay ay hindi tungkol sa kung nasaan ka. Kung nasa Maynila ka man o nasa islang ito. Ang bahay ay kung nasaan ang mga taong mahal mo. At ang bahay ko ay kung nasaan ka. Kung nasaan kayong 6. Napatingin siya sa paligid. Sa mga simpleng bahay, sa mga nag-uusisang kapitbahay. Kung ito ang mundong gusto mo, sabi niya, kung dito ka masaya,
Kung dito masayang lalaki ang mga anak natin, edi dito tayo. Dito ako. Dito kami. Iiwan ko ang lahat sa Maynila. Ang kumpanya, ang pangalan. Itatayo kita ng pinakamalaking tindahan sa buong isla. Mag-live selling ka hanggang gusto mo. Hindi na mahalaga sa akin ang lahat ng yon. Ang mahalaga lang, kasama kita. Kasama ko kayo. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mga pisngi ni Cherry. Hindi luha ng lungkot o takot, kundi luha ng purong kaligayahan. Ngunit bago pa man siya makasagot, may isang bagay na siyang ginawa. Sumenyas siya sa kanyang ina, kay Aling Nita, na nasa loob lang ng bahay. At lumabas si Aling Nita, kasama sina Rachel, Rafael, Riva, at Ryle. Ang mga bata ay hindi nakasuot ng kanilang mga pambahay na damit. Si Rachel at Riva ay nakasuot ng magandang bestida. Ang kambal na lalaki ay nakaputing polo at slacks. At bawat isa sa kanila ay may suot na sash. Isang sash na puti na may nakaburdang gintong salita. Alcantara. Napatingin si Franco sa mga bata tapos kay Cherry. Gulat. Pagkalito. Ngumiti si Cherry sa gitna ng kanyang mga luha. Akala ko kasi hindi ka nababalik. Kaya ako na sana ang susunod. Papunta na sana kami sa Maynila. Dahil na-realize ko rin, Franco. Ang bahay ay hindi lang kung nasaan ako. Ang bahay ay kung nasaan tayo. Tayong lahat. Magkakasama. Lumapit siya kay Franco. Hindi ko kailangang iwan ang isla. At hindi mo rin kailangang iwan ang mundo mo. Ang kailangan lang natin ay gumawa ng sarili nating mundo. Isang mundong kasya para sa ating dalawa, para sa mga Alcantara, at para sa isang simpleng tindera mula sa Isla de Rosario. Hindi na napigilan ni Franco ang sarili. Niyakap niya si Cherry ng mahigpit sa harap ng buong barangay. Ang mga tao ay nagsimulang pumalakpak at sumigaw sa tuwa. Sa isang sulok, lumapit si Doña Serafina kay Rachel. Dahan-dahan siyang yumuko at inabot ang isang piraso ng candy. Para sa'yo, apo, sabi niya, at sa unang pagkakataon, isang tunay, hindi pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero hindi pa tapos si Franco. Bumitaw siya sa pagkakayakap kay Cherry, huminga ng malalim, at ginawa ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Lumuhod siya sa isang tuhod. Sa harap ni Cherry. Sa harap ng kanyang ina. Sa harap ng buong isla. Cherry, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. 5 taon kitang hinanap. At ngayong nahanap na kita, hindi na kita papakawalan. Sa harap nilang lahat, gusto kong tanungin. Kinuha niya ang kamay ni Cherry. Will you marry me? Hindi lang ako magiging ama ng mga anak natin. Gusto kong maging asawa mo. Napahagulgol si Cherry. Wala nang salitang kailangan. Tumango siya ng paulit-ulit. Yes, Franco. Yes. Isinuot ni Franco ang isang singsing sa kanyang daliri. Hindi ito simple. Isang diamanteng kumikinang sa ilalim ng araw ng pista. Nagsigawan ang mga tao. Ang 5 bata, na sa wakas ay naintindihan na ang nangyayari, ay sabay-sabay na sumigaw. Yes, Mommy. Say yes. Ang hapon na iyon ay naging isang biglaang selebrasyon. Ang pista ng baryo ay naging pista ng pag-ibigan nina Franco at Cherry. Isinagawa ang isang simpleng kasal sa tabing dagat, sa ilalim ng papalubog na araw, pinangunahan ng alkalde ng bayan. Si Cherry ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida, na may bulaklak ng gumamela sa kanyang buhok. Si Franco ay nakaputing polo, ang manggas ay naka-roll up, ang paa ay nakayapak sa buhangin. Ang kanilang mga saksi ay ang buong Isla de Rosario, ang dagat, ang langit, at si Doña Serafina na tahimik na lumuluha sa isang sulok. At ang 5 nilang anak na ngayon ay sabay-sabay na nagsabing, You may now kiss the bride, Daddy. At sa ilalim ng kulay kahel na langit, sa saliw ng mga alon at ng kantahan ng buong baryo, naghalikan sila. Isang halik na nagbubura sa 5 taon ng kalungkutan, isang halik na nangangako ng habang buhay na pagsasama. Isang gabi ng kadiliman ang nagbunga ng 5 buhay. At ang 5 buhay na iyon ang naging daan para sa isang pag-ibig na mas maliwanag pa sa pinakamaningning na araw. Sa aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig. Kung paanong nagtatapos ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Isla de Rosario, nagtatapos na rin po ang ating paglalakbay kasama sina Cherry, Franco, at ang kanilang 5 munting anghel.
Bago tuluyang isara ang aklat ng kanilang kwento, hayaan niyo po akong mag-iwan ng isang maikling liham mula sa kaibuturan ng aking puso. Una sa lahat, isang taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras, ng atensyon, at ng inyong mga puso upang samahan ang kwentong ito mula sa unang kabanata hanggang sa pinakahuli. Sa bawat pag-antabay ninyo, sa bawat pag-aalala kung ano ang susunod na mangyayari, naramdaman ko pong hindi ako nag-iisang nagmamahal sa mga karakter na ito. Kayo ang naging hangin sa layag ng kwentong ito upang marating nito ang kanyang pampang. Ang pagsulat sa ang babaeng may 5 anak na anak ko rin pala, ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang tinatahi ko ang bawat salita, naramdaman ko ang takot ni Chari sa dilim, ang kanyang pagod bilang isang ina, at ang kanyang tapang na harapin ang isang mundong hindi para sa kanya. Naramdaman ko rin ang paghahanap ni Franco, hindi lang sa isang babaeng walang pangalan, kundi sa isang kahulugan at init na hindi maibigay ng kanyang yaman. May mga gabing napangiti ako sa kalokohan ng kambal, may mga sandaling kinilig ako sa kanilang mga simpleng tagpo, at may mga pagkakataong napaluha ako sa bigat ng kanilang mga pagsubok. Naging bahagi sila ng aking buhay at umaasa akong naging bahagi rin sila ng sa inyo. Sa likod ng kilig, ng drama, at ng mga iyakan, ang kwentong ito ay may mga mensaheng nais kong iwan sa inyo. Una, ang mensahe ng pananagutan. Ang bawat desisyon natin, gaano man kaliit, ay may kaakibat na resulta. Ngunit hindi katapusan ng mundo ang pagkakamali. Ang tunay na sukatan ng ating pagkatao ay kung paano natin ito hinaharap at pinapanagutan. Pangalawa, ang mensahe ng pamilya. Ang pamilya ay hindi lamang nakikita sa dugo o apelyido. Minsan, ito ay nasa anyo ng mga kapitbahay na handang magbigay ng isang tasang bigas o mga kaibigang dumadamay sa oras ng pangangailangan. At higit sa lahat, ang pamilya ay isang pagpili, ang pagpiling manatili, umunawa at magmahal kahit gaano pa kahirap. At ang panghuli, ang mensahe ng pag-ibig na nagpapalaya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang hawlang ginto. Hindi ito namimilit, hindi ito nang aalipin. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay respeto sa kung sino ka, sa iyong mga pangarap at sa mundong iyong pinagmulan. Ito ay ang pag-ibig na nagsasabing, hindi mo kailangang magbago para sa akin. Gagawa tayo ng isang mundo kung saan pareho tayong malaya at masaya. Ngayon, ako naman po ang hihiling. Nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang naramdaman ninyo habang sinusubaybayan ang kwento? Sino ang karakter na pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Bawat isa po sa mga iyon ay mahalaga sa akin. At kung ang kwento ni Chari at Franco ay nakapulutan ninyo ng inspirasyon, inaanyayahan ko po kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, upang mas marami pa ang makasama sa ating munting komunidad. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.